Ang emosyon, yan ang kahinaan ng karamihan. Isang insulto lang, galit agad. Isang problema lang, reklamo agad. Kaya sila natatalo. Kasi kontrolado sila ng nararamdaman nila. Pero ako, hindi ako alipin ng emosyon. Kapag galit ako, tumatahimik ako. Kapag may problema, nag-iisip ako. Hindi ako nagpapadala. Dahil alam ko, kapag kalmado ang isip, mas malinaw ang desisyon. At ang malinaw na desisyon, panalo lagi. Ito ang sikreto ng Sigma. Cold mind, sharp thinking, no drama. Habang sila nagkakagulo, ako umangat. Tahimik, sigurado, delikado. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ang masakit na katotohanan, hindi ka nasasaktan dahil mahina ka. Nasasaktan ka dahil hindi mo pa kontrolado ang sarili mo. Sa Pilipinas, lumaki tayong emosyonal. Puso ang pairalin. Ilabas mo ang nararamdaman mo. Sumagot ka kapag inapi ka. Walang masama sa emosyon. Pero kapag emosyon ang nagmamando sa desisyon mo, doon nagsisimula ang pagbagsak. Isang insulto lang online, gusto mo agad gumanti. Isang puna ng boss mo, gusto mo agad mag-resign. Isang pagkakamali, gusto mo agad sumuko. At habang abala ka sa pagre-react, may taong tahimik lang, pero nag-iisip kung paano ka malalamangan. Ito ang hindi itinuturo sa eskwela. Ang taong madaling matrigger, madaling makontrol. Ayon kay Robert Greene sa The 48 Laws of Power, when you show yourself to the world and display your talents, you naturally stir all kinds of resentment, envy, and other manifestations of insecurity. Ibig sabihin, hindi lahat ng pumupuna sa iyo ay kaaway, pero marami ang naghihintay lang na magkamali ka, lalo na kapag emosyonal ka, at kapag nag-react ka agad, binibigyan mo sila ng armas laban sa iyo. Masakit man aminin, maraming Pilipino ang hindi talo dahil kulang sa talino. Talo sila dahil kulang sa kontrol. Kontrol sa galit, kontrol sa takot, kontrol sa pride. Si Marcus Aurelius sa kanyang aklat na Meditations ay nagsabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng iba. Hindi mo kontrolado ang mangyayari bukas. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At doon nagkakatalo ang mahina at malakas. Ang mahina, emosyon ng boss. Ang malakas, siya ang boss ng emosyon. Masakit tanggapin na minsan, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Hindi ang gobyerno, hindi ang pamilya, hindi ang kaibigan, kundi ang sarili mong reaksyon. Kapag napahiya ka, nagtatago ka. Kapag natalo ka, nagagalit ka. Kapag nasaktan ka, gumaganti ka. Pero ang tunay na strategist, kapag napahiya, natututo. Kapag natalo, nag-a-adjust. Kapag nasaktan, tumitibay. Ang masakit na katotohanan, ang mundo ay hindi patas. Pero hindi rin ito emosyonal. Ito ay strategic. At kung gusto mong manalo sa larong ito, kailangan mong maging mas kalmado kaysa sa sitwasyon, mas malinaw kaysa sa problema, at mas malalim mag-isip kaysa sa nararamdaman mo. Dahil sa huli, ang hindi marunong kumontrol sa sarili, laging may ibang kumokontrol sa kanya. Emosyon, ang paboritong sandata ng mundo laban sa'yo. Isang bagay ang kailangan mong maintindihan. Hindi kailangang malakas ang kalaban mo para talunin ka. Kailangan ka lang niyang galitin. Hindi kailangang mas matalino siya. Kailangan ka lang niyang matrigger. Ganito gumagana ang mundo. Sa social media, pinapainit ang ulo mo para mag-comment ka. Sa trabaho, minsan may magpo-provoke para makita kung mababasag ka. Sa negosyo, may mananakot para umatras ka. Hindi ito aksidente. Strategy ito. Sabi nga ni Sun Tzu sa The Art of War, if your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Kung mainitin ang ulo mo, target ka. Kung madali kang masaktan, predictable ka. Kung emotional ka, hawak ka. At dito pumapasok ang madilim na realidad ng psychology. Ang taong marunong maglaro ng emosyon, may kontrol sa eksena. Si Niccolo Machiavelli sa The Prince ay malinaw na nagsabi na mas madaling kontrolin ang tao gamit ang takot kaysa sa pagmamahal. Masakit pero totoo. Takot sa rejection, takot mapahiya, takot mawala ng pera, takot maiwan. Lahat ng desisyong padalos-dalos may emosyon sa likod. Isipin mo ito, kapag galit ka, bumibilis ang tibok ng puso mo. Humihigpit ang dibdib mo. Nagiging makitid ang pananaw mo. Sa estado na yan, hindi ka strategist. Isa kang reaksyon. At ang reaksyon yung madaling hulaan. Ito ang paboritong sandata ng mundo laban sa'yo. Gawin kang emosyonal para mawala ang logic mo. Sa marketing, tinatakot ka para bumili. Sa politika, pinapagalit ka para pumili ng panig.
Sa relasyon minsan iniinis ka para ikaw ang maghabol. Kapag hindi mo ito nakita, magiging pawn ka sa laro ng iba. Pero kapag nakita mo ang pattern, nag-iiba ang laban. Hindi ka na basta-basta mapapagalit ng comment section. Hindi ka na agad magre-react sa chismis. Hindi ka na agad maniniwala sa pananakot. Dahil alam mo na, ang unang umatake sa emosyon mo, gusto lang makuha ang kontrol. Si Robert Greene ay nagbabala sa The 48 Laws of Power. When you react emotionally, you lose control of the situation. Kapag nagpakita ka ng sobrang galit, alam nila kung saan ka sasaktan. Kapag ipinakita mong insecure ka, alam nila kung saan ka titirahin. Kapag ipinakita mong desperado ka, alam nila kung paano ka pautuin. Ang emosyon ay hindi kaaway, pero kapag hindi mo ito kayang pamahalaan, magiging armas ito laban sa'yo. Kaya tandaan mo ito. Huwag mong ipakita agad ang nararamdaman mo. Huwag mong ibigay ang reaksyon na hinihintay nila. Huwag mong hayaang sila ang magdikta ng mood mo. Sa larong ito, ang pinakadelado ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang taong hindi mabasa, tahimik, kalmado, hindi natitinag. Kapag hindi nila mahulaan ang emosyon mo, hindi nila makokontrol ang galaw mo. At kapag hindi ka nila makontrol, ikaw na ang may hawak ng laro. Ang disiplina ng isang malamig na isip. Maraming tao ang gustong maging strong, pero kakaunti ang gustong maging disciplined. Ang malamig na isip ay hindi ipinapanganak, ito ay hinuhubog. Sa bawat insulto na hindi mo pinatulan, sa bawat provocation na hindi mo pinansin, sa bawat emosyon na pinili mong kontrolin kaysa ilabas. Ang totoo, mas madaling magalit kaysa magpigil. Mas madaling sumagot kaysa manahimik. Mas madaling gumanti kaysa mag-isip. Pero ang madaling gawin, kadalasan ang dahilan ng pagbagsak. Si Marcus Aurelius ay nagsulat sa Meditations. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ibig sabihin, kapag ginawan ka ng mali, huwag mong gayahin ang emosyon nila. Kapag naging mababa sila, huwag kang bababa. Ang malamig na isip ay hindi kawalan ng pakiramdam. Ito ay mataas na antas ng control. Control over impulse, control over ego, control over reaction. Sa dark psychology may isang prinsipyo. He who controls himself cannot be controlled by others. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mong emosyon, nawawala ang power ng kalaban mo. Isipin mo ang isang sitwasyon. May nag-insulto sa iyo sa harap ng maraming tao. Dalawa lang ang posibleng reaksyon. Option 1. Magalit ka, sumigaw ka. Ipagtanggol mo ang ego mo. Resulta? Drama. Gulo. Nawalan ka ng composure. Option 2. Tumingin ka. Ngumiti ng bahagya, tumahimik. At saka ka magsalita ng mabagal at malinaw. Sa pangalawang paraan, sino ang mas mukhang may kontrol? Ang taong sumisigaw o ang taong kalmado? Si Robert Greene ay nagsabi sa The 33 Strategies of War, remain calm and detached. Never show your emotions. Hindi dahil masama ang emosyon, kundi dahil kapag ipinakita mo ito ng walang kontrol, nagiging blueprint ito kung paano ka babagsakin. Ang disiplina ng malamig na isip ay may tatlong antas. 1. Awareness. Alam mo kapag galit ka. Alam mo kapag nasasaktan ka. Hindi mo dinideny, pero hindi mo rin hinahayaan na ito ang magdesisyon. 2. Delay. Hindi ka agad kumikilos. Binibigyan mo ng oras ang isip mo bago ang bibig mo. Ang 10 segundo ng katahimikan ay mas malakas kaysa 10 minutong argumento. 3. Decision. Kapag kalmado na, saka ka magdedesisyon. At ang desisyon na galing sa kalmadong isip ay bihirang pagsisihan. Sa Pilipinas, sanay tayo sa maingay na lakas, palaban, mainit ang ulo, agresibo. Pero ang tunay na kapangyarihan, tahimik. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang ego mo sa bawat komento. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay walang sagot. At doon pumapasok ang pagiging strategic. Habang sila abala sa emosyon, ikaw nag-iipon ng impormasyon. Habang sila nagagalit, ikaw nag-a-adjust ng plano. Habang sila nagwawala, ikaw nag-aangat ng sarili mo. Ang malamig na isip ay parang yelo. Kasi hindi ito maingay, pero kaya nitong patigilin ng apoy. At tandaan mo ito, ang disiplina ay hindi tungkol sa pagpigil ng galit. Ito ay tungkol sa pagpili kung kailan ka gagalaw. Hindi ka puppet ng emosyon. Ikaw ang may hawak ng string. Kapag kaya mong maging kalmado sa gitna ng kaguluhan, may level ka na hindi kayang abutin ng karamihan. Cold mind, clear vision, controlled power. At sa mundong puno ng emosyonal na tao, ang taong may disiplinadong isip ang tunay na delikado. Bakit karamihan hindi umaangat? Ito ang tanong na bihirang sagutin ng tapat. Bakit kahit anong sipag mo parang hindi ka umaangat?
Bakit may mga taong mas tahimik pero mas mabilis ang progreso? Bakit may mga taong hindi naman ganun katalino, pero nasa taas? Masakit ang sagot. Hindi dahil kulang ka sa oportunidad. Hindi dahil malas ka. Hindi dahil may humihila sa'yo pababa. Kundi dahil karamihan sa tao, emosyon ang nagpapatakbo ng buhay nila. Unang desisyon na galing sa galit, nag-resign dahil napahiya, nakipaghiwalay dahil nasaktan, nakipag-away dahil na-trigger. Ang problema, ang galit ay panandalian, pero ang desisyon, pangmatagalan. Sabi ni Seneca, anger if not restrained is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. Kapag galit ka, gusto mong manalo sa argumento, pero minsan, habang nananalo ka sa salita, natatalo ka sa buhay. 2. Pride na walang control. Maraming hindi umaangat dahil hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayaw magtanong, baka magmukhang mahina. Ayaw mag-sorry, baka mabawasan ng ego. Ayaw umamin, baka masira ang imahe. Pero ang totoo, ang taong hindi marunong yumuko, hindi marunong umangat. Si Robert Greene ay paulit-ulit na binabanggit sa The 48 Laws of Power ang kahalagahan ng pagkontrol sa ego. Kapag ego ang namuno, nagiging bulag ka sa strategy. Takot na nakabalot sa practicality. Ito na lang sigurado na. Wag na, baka pumalpak. Okay na to, at least may stable. Walang masama sa pagiging practical, pero minsan, ang practicality ay takot lang na nakadisguise. Takot mag-fail, takot mapahiya, takot masabihan ng iba, at habang abala ka sa pag-iwas sa risk, may ibang tahimik na sumusubok. Si Niccolo Machiavelli ay nagsabi sa The Prince na ang kapalaran ay pabor sa mga handang kumilos nang may tapang kapag may pagkakataon. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng reward sa pinakaingat. Nagbibigay ito sa pinakahanda. 4. Reaction over reflection. Karamihan sa tao mabilis mag-react. Kakaunti ang nagre-reflect. May nagsabi ng masama, sagot agad. May nag-post ng nakakainis, comment agad. May problema, panic agad. Pero ang mga umaangat, tahimik muna. Nag-oobserba, nag-a-analyze. Ang 5 minutong pag-iisip ay mas mahalaga kaysa 5 oras na pagsisisi. 5. Short-term emotion, long-term damage. Ang masakit na katotohanan, maraming buhay ang hindi nasisira dahil sa isang malaking pagkakamali. Nasira ito dahil sa serye ng maliliit na emosyonal na desisyon. Isang araw na tinamad, isang gabing nagpadala sa impulse, isang sagot na hindi pinag-isipan, paulit-ulit. At habang inuulit mo ito, nagtataka ka kung bakit hindi ka umaangat. Ang pagkakaiba ng umaangat at naiiwan. Ang umaangat, kayang tiisin ang insulto nang hindi bumababa sa level ng kausap. Kayang maghintay ng tamang timing. Kayang kontrolin ang sarili kahit may emosyon. Ang naiiwan, gusto ng instant validation. Gusto ng instant revenge. Gusto ng instant result. Pero ang tagumpay ay hindi instant. Ito ay produkto ng disiplinadong emosyon at malinaw na isip. Ang realidad na hindi masarap pakinggan. Minsan, ikaw ang humihila sa sarili mo pababa. Hindi ang sistema, hindi ang pamilya, hindi ang sitwasyon, kundi ang bawat pagkakataong pinili mong mag-react kaysa mag-isip. Pinili mong magalit kaysa magplano. Pinili mong sumuko kaysa mag-adjust. Ang mundo ay hindi laban sa'yo. Neutral ito. Pero kung emosyonal ka, lugi ka. Kaya kung gusto mong umangat, hindi sapat ang sipag, hindi sapat ang talino. Kailangan mo ng kontrol. Dahil sa huli, ang taong may kontrol sa sarili, siya ang may pinakamalaking tsansang umangat sa kahit anong sitwasyon. At ngayon ang tanong, handa ka bang aminin na baka emosyon mo ang pumipigil sa'yo? Ang Sigma mindset, hindi ito pagiging malamig na walang pakialam. Ito ay pagiging matatag na may malinaw na direksyon. Tahimik ka pero may plano. Kalmado ka pero handa. Hindi ka nagpapakita ng galit, pero hindi ka rin nagpapatalo. Sa mundo ng ingay at drama, ang pinakadelado ay ang taong tahimik pero nag-iisip. Dahil habang sila emosyonal, ikaw strategic. Habang sila reactive, ikaw calculated. Habang sila nasasaktan, ikaw natututo. Practical na hakbang para makontrol ang emosyon. Mag-delay ng reaction. Kapag may nag-trigger sa'yo, huwag agad sumagot. 10 segundo, uminga. I-analyze ang sitwasyon, hindi ang pakiramdam. Tanungin ang sarili, ano ang pinakamalinaw na hakbang? Huwag magdesisyon kapag mataas ang emosyon. Ang permanenteng desisyon na galing sa pansamantalang emosyon ay kadalasang pagsisisi. Gawing lakas ang sakit, hindi mo kontrolado ang nangyari, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Ang masakit na katotohanan ng buhay, hindi na nanalo ang pinakamatalino. Hindi na nanalo ang pinakamalakas.
Nananalo ang may kontrol. Kontrol sa isip, kontrol sa emosyon, kontrol sa sarili. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, kontrolado mo ang laro. At sa larong ito ng buhay sa Pilipinas, maraming emosyonal pero kakaunti ang kalmado. Ang tanong, saan ka kabilang? Kung may natutunan ka ngayon, i-comment mo, Cold Mind. At tandaan mo, ang tahimik na isip ang pinakamapanganib na sandata. Stay sharp, stay calm, stay dangerous.